Hello everyone. Our topic for discussion at this time is very interesting and important. Entitled, How to Respond During an Active Shooter Incident, a Guide for Security Guards, which is in English, and with Tagalog or Filipino translation. Please watch and enjoy until the end. Salamat po. Hello, hi, and shoutout po sa lahat mga kayeye, katropa at ka-59. Of course, tulad ng dati, bago ko simulan ng ating aralin, nais ko muna kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang hating gabi, at magandang madaling araw po sa inyong lahat. Maganda, mahalaga, at very exciting po ang topic natin pag-uusapan sa ngayon. Ito po ay kung paano tumugon kung merong insidente ng active shooter sa lugar na inyong tinatanuran o binabantayan. Kaya wag po kayong bibitaw, just stay tuned, sit back and relax at tapusin ang video ito sapagkat marami po kayong kaalaman matutunan sa araling ito. By the way, before I forget, this is your information servant, blogger and educator, none other than Papa Dudes, also known as Kuya Manong. Welcoming everyone to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po, sana po pakitap at pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan ang mga bago at fresh vlogs na aking gagawin. A few moments later, meanwhile. What is the meaning of active shooter? Ano ang kahulugan ng active shooter? An active shooter is someone who is actively killing or attempting to kill people in a populated area, typically using a firearm. Active shooter situations are unpredictable and can evolve quickly. Ang aktibong taga-baril ay isang tao na aktibong pumapatay o nagtatangkang pumatay ng mga tao sa isang mataong lugar, karaniwang gamit ang baril. Ang mga sitwasyon ng aktibong taga-baril ay hindi mahuhulaan at maaaring mabilis na maganap. Here are the steps or procedures on how to handle an active shooter incident. Narito ang mga hakbang o mga pamamaraan kung paano tumugon sa isang insidente ng active shooter. Number 1. Assess the situation. Pang-una, tansyahin ang sitwasyon. 1A. Stay calm. Panic can lead to poor decision-making. Take a moment to assess the situation and determine the best course of action. 1A. Manatiling kalmado. Ang pagkasindak ay maaaring humantong sa hindi magandang pagdidesisyon. Maglaan ng ilang sandali upang masuri ang sitwasyon at tukuyin ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. 1B. Identify the threat. Locate the active shooter if possible. If you can't see them, listen for gunshots or other sounds that indicate their location. 1B. Tukuyin ang banta. Hanapin ang aktibong taga-baril kung maaari. Kung hindi mo sila nakikita, makinig sa mga putok ng baril o iba pang mga tunog na nagpapahiwatig ng kanilang lokasyon. 1C. Evaluate the environment. Consider your surroundings. Are there escape routes? Are there places to hide? 1C. Suriin ang kapaligiran. Isaalang-alang ang iyong kapaligiran. Nandiyan bang mga ruta ng pagtakas? Mayroon bang mga lugar upang magtago?
Number 2. Prioritize safety. Pangalawa, unahin ang kaligtasan. 2A. Run. If there's a safe escape route, evacuate the area immediately. 2A. Takbo. Kung mayroong ligtas na ruta ng pagtakas, agad na lumikas sa lugar. 2B. Hide. If you can't run, find a safe place to hide. Lock the door, turn off the lights, and stay quiet. 2B. Magtago. Kung hindi ka makatakbo, maghanap ng ligtas na lugar na pagtataguan. Ilak ang pinto, patayin ang mga ilaw at manatiling tahimik. 2C. Fight. As a last resort, if your life is in imminent danger, fight back. Use anything you can as a weapon to defend yourself and others. 2C. Labanan. Bilang isang huling paraan, kung ang iyong buhay ay nasa napipintong panganib, lumaban. Gamitin ang anumang bagay na maaari mong maging sandata upang ipagtanggol ang iyong sarili at ang iba. Number 3. Communicate effectively. Pangatlo, mabisang makipagkomunika. 3A. Call 911. Report the situation to emergency services immediately. Provide your location, the number of shooters, and any other relevant information. 3A. Tumawag sa 911. Iulat ang sitwasyon sa emergency services kaagad. Ibigay ang iyong lokasyon, ang bilang ng mga bumaril at anumang iba pang nauugnay na impormasyon. 3B. Alert others. If you're able, warn others in the area about the active shooter. 3B. I-alerto ang iba. Kung kaya mo, bigyan ng babala ang ibang tao sa lugar tungkol sa aktibong taga-baril. Number 4. Assist law enforcement. Pang-apat, tumulong sa tagapagpatupad ng batas. 4A. Follow instructions. When law enforcement arrives, cooperate fully with their instructions. 4A. Sundin ang mga tagubilin. Pagdating ng tagapagpatupad ng batas, ganap na tumulong sa kanilang mga tagubilin. 4B. Provide information. Be prepared to provide information about the shooter, their location, and the number of victims. 4B. Magbigay ng impormasyon. Maging handa sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa bumaril, ang kanilang lokasyon at ang bilang ng mga biktima. Number 5. Stay aware. Panglima, manatiling may kamalayan. 5A. Remain vigilant. Even after the immediate threat has passed, stay alert for any potential dangers. 5A. Panatilihing mapagbantay. Kahit na matapos ang agarang banta, manatiling alerto para sa anumang potensyal na mga panganib. 5B. Follow post-incident procedures. Follow the instructions of emergency responders and your employer regarding post-incident procedures. 5B. Sundin ang mga pamamaraan pagkatapos ng insidente.
Sundin ang mga tagubilin ng mga tagatugon ng emergency at iyong tagapag-impleyo tungkol sa mga pamamaraan pagkatapos ng insidente. Remember, every active shooter situation is unique, and there is no one-size-fits-all solution. The most important thing is to stay calm, assess the situation, and prioritize safety. Laging tandaan, ang bawat sitwasyon na aktibong tagabaril ay kakaiba at walang one-size-fits-all solution. Ang pinakamahalagang bagay ay ang manatiling kalmado, suriin ang sitwasyon at unahin ang kaligtasan. Let us now discuss the common mistakes. Ating pag-usapan ang karaniwang pagkakamali. During active shooter situations, security guards can make several critical mistakes that may compromise their safety and the safety of others. Here are some common mistakes identified in the search results. Sa mga sitwasyon na aktibong tagabaril, ang mga security guard ay maaaring gumawa ng ilang critical na pagkakamali na maaaring makompromiso ang kanilang kaligtasan at ang kaligtasan ng iba. Narito ang ilang karaniwang pagkakamali na natukoy sa mga resulta ng pagsasaliksik. Pulling the fire alarm. Many individuals instinctively pull the fire alarm to alert others. However, this can lead to chaos and confusion, prompting people to evacuate into open areas where they become more vulnerable to the shooter. The sound of the alarm can also drown out important announcements and make it difficult for law enforcement to locate the shooter. Pagtunog ng fire alarm. Maraming individual ang likas na pinapatunog ang alarma sa sunog para i-alerto ang iba. Gayunpaman, ito ay maaaring humantong sa kaguluhan at kalituhan na nag-uudyok sa mga tao na lumika sa mga bukas na lugar kung saan sila ay higit na makikita ng taga-baril. Ang tunog ng alarma ay maaari ring matabunan ang mahalagang anunsyo at maging hadlang ito para sa tagapagpatupad ng batas upang mahanap ang bumabaril. Hiding under a desk. While seeking cover is a natural response, hiding under desks or tables is often ineffective. These items provide minimal protection and can create a false sense of security. Many victims in past shootings were found under furniture, as it does not adequately conceal them from an assailant. Nagtatago sa ilalim ng mesa. Habang ang paghahanap ng taguan ay isang natural na tugon, ang pagtatago sa ilalim ng mga silya o mesa ay kadalasang hindi epektibo. Ang mga gamit na ito ay nagbibigay ng kaunting proteksyon at maaaring lumikha ng maling pakiramdam ng seguridad. Marami ang mga biktima sa mga nakaraang pamamaril ay natagpuan sa ilalim ng kasangkapan dahil hindi ito naging sapat na taguan mula sa isang salarin. Playing dead. Some individuals may choose to play dead in hopes of avoiding detection. However, this tactic is risky as shooters may still target individuals who appear incapacitated. It is generally better to seek an escape route or prepare to defend oneself rather than relying on this strategy. Magpatay-patayan. Maaaring piliin ng ilang individual na magpatay-patayan sa pag-asa na maiwasan ang pagtuklas. Gayunpaman, ito ay delikado na taktika dahil maaari pa ring targetin ng mga shooters ang mga individual na tila walang kakayahan. Sa pangkalahatan ay mas mahusay na maghanap ng isang ruta ng pagtakas o magandang ipagtanggol ang sarili kaysa umasa sa diskarteng ito. Failure to assess the shooter's location. Security guards may remain unaware of the shooter's location, which is crucial for making informed decisions about whether to evacuate or hide. Understanding where the threat is can significantly impact the response strategy.
Pagkabigo sa pagtansya ng lokasyon ng shooter. Maaaring manatiling walang kamalayan ang mga security guard sa lokasyon ng taga-baril na mahalaga para sa paggawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kung lilikas o magtatago. Ang pag-unawa kung saan ang banta ay maaaring makabuluhang makaapekto sa discarding gagawin. Poor communication with law enforcement. When reporting the incident, guards may provide vague or unclear descriptions of the shooter, hindering law enforcement's response. Clear, concise information about the shooter's appearance and location is vital. Mahinang komunikasyon sa tagapagpatupad ng batas. Kapag nag-uulat ng insidente, maaaring magbigay ang mga gwardya ng malabo o hindi malinaw na paglalarawan ng bumaril. Humahad lang ito sa tugon na nagpapatupad ng batas. Ang malinaw, maigsi na impormasyon tungkol sa itsura ng taga-baril at ang lokasyon ay napakahalaga. Failing to act. Inaction can be as dangerous as making a wrong move. Security guards may freeze in fear or uncertainty instead of executing their emergency response training. Taking decisive action, whether it's evacuating or barricading, is critical. Hindi kumikilos. Ang hindi pagkilos ay maaaring kasing delikado ng paggawa ng maling galaw. Maaaring mag-freeze ang mga security guard sa takot o kawalan ng katiyakan sa halip na isagawa ang kanilang pagsasanay sa pagtugon sa emergency. Ang paggawa ng mapagpasyang aksyon, ito man ay lumikas o magbarikada, ay kritikal. Lastly, not having a clear plan. Without a predetermined plan for such emergencies, security guards may struggle to respond effectively. Training and drills that prepare guards for various scenarios can enhance their readiness. Ang panghuli, walang maliwanag na plano. Kung walang paunang plano para sa mga naturang emergency, maaaring mahirapan ang mga security guard na tumugon ng epektibo. Ang pagsasanay at mga aktwal na paghahanda ng mga gwardya para sa iba't ibang sitwasyon ay maaaring mapahusay ang kanilang kahandaan. By recognizing and avoiding these common mistakes, security guards can improve their response in active shooter situations, ultimately enhancing their safety and that of others around them. Sa pamamagitan ng pagkilala at pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito, ang mga security guard ay maaaring mapabuti ang kanilang tugon sa mga sitwasyon ng active shooter. Sa huli, ito ay nagpapahusay ng kanilang kaligtasan at ng ibang nasa paligid nila. Okay. Okidoki, dito na po nagtatapos ang ating talakayan at aralin sa oras na ito. Sana naman po meron po kayong natutunan upang itaas ang antas ng ating kaalaman, kasanayan at kakayahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manong na nagpapaalam. Ingat po kayong lahat. Goodbye everyone. God bless all.